The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Good morning po sa bawat isa sa atin and welcome sa ating morning simbahay. At wini-welcome ko po ang ating mga pastor, headed by Pastor Rami, ating mga pastor sa CGS Paliparan, Tondo, at CGS Bacoor. And wini-welcome ko din po ang kanilang mga may bahay. Ganon din po ang ating mga primary leaders sa bawat churches, mga cell leaders, and at the same time yung mga disciples na patuloy na sumusubaybay sa ating gawain. So ihanda po natin yung ating mga sarili sa ating pagsamba sa ating Panginoon ngayong umaga. Ganon din, wini-welcome ko rin po pala ang ating mga kababayan na nasa iba't ibang dako ng bansang Pilipinas at mga kababayan din natin na nasa iba't ibang dako ng mga bansa, no, sa buong mundo. And welcome po sa ating morning simbahay ngayong umaga. So bago po tayo mag-start, manalangin po muna tayo. Father God in heaven, we thank you, Lord, for this day. And kami po ay patuloy na nagagalak sa araw na ito dahil ito na naman po ang oras na aming inaabangan for the week na kami ay makasamba, makarinig ng iyong mga salita. May pamuhay po namin ito sa aming mga buhay. And at the same time, Lord, maranasan namin ang patuloy na biyaya mo sa bawat isa sa amin. So Lord, we pray na samahan niyo po kami mula sa umpisa hanggang sa matapos ang gawain na ito. We ask the power of the Holy Spirit to be with us, Lord, to give us wisdom, knowledge, Lord, sa mga bagay na amin po na maririnig mula po sa inyo, O Lord. Gamitin mo lamang po ako bilang vessel of your word, O God, and continuously let your word penetrate sa buhay po ng bawat isa sa amin. Sa iyo po ang kapurihan sa umagang ito. In Jesus' name I pray, Amen and Amen. Samahan po natin ang ating mga worship team upang dalhin tayo patuloy sa presensya ng ating Panginoon. Yes, Lord. We thank you, Jesus. My Savior.
Pinapasalamatan po natin ang ating worship team, no, na sila po ay dinala po nila tayo patuloy sa presensya ng ating Panginoon. And again, it's been parang ilang araw lang po, no, nung nakita niyo po ako sa bonfire. And yan. So ngayon po ay ating Sunday Cell Celebration, and wini-welcome po natin lahat ng nag-aantabay ngayong umaga. So sa umagang po ito, makikita po natin na lahat po tayo, we are observing the resurrection of the Lord Jesus Christ. Amen? And napakasarap isipin, mga kapatid, na tayong lahat, di po ba, sa message natin nung nakaraang Friday na may regalong pinagkaloob sa atin ng Diyos, at yun ay yung salvation ng bawat isa po sa atin. So ngayong umaga, nais ko rin pong dalhin ang bawat isa na itong tao na to, nung na-encounter niya ang Panginoong Jesus sa buhay niya, nagkaroon siya ng matinding realization. No? At nagkaroon ng matinding impact ang buhay po niya up to now sa bawat isa na na-encounter din ng ating Panginoong Jesus. So ang buhay niya ay naging testimony during that time, and nasulat po lahat ito, no, sa New Testament. And makikita po natin na hindi po nasayang ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa buhay ng taong ito. Ngunit pinakita niya, pinangaral niya, and at the same time, sa pamamagitan ng kanyang testimony, right? So sa pamamagitan ng kanyang patotoo, no, marami ang buhay na patuloy na nababago at binabago. And lagi niyang ino-honor ang Diyos sa buhay niya, no? Lagi niyang ino-honor ang Panginoong Hesus sa buhay niya. At makikita po natin ang kanyang mga statement, no, sa mga books na kanyang nagawa. At I'm talking about Paul, no? But he always make sure na ang Panginoong Hesus ay buhay sa kanyang buhay. Okay? So dapat po tayong lahat ay buhay sa umagang ito. Amen po ba? So lahat po tayo dapat ay victorious. Okay? Mananagumpay. And lahat po tayo dapat sa umagang ito, naranasan din po natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, yung dakilang katapatan niya sa atin, yung dakilang pagpapatawad niya sa atin. Okay? So, dito po sa mababasa natin, nagkaroon ng realization, no, si Pablo, and at the same time, makikita natin na binibigyan diin niya palagi ang Diyos sa buhay niya. Okay? So mahalaga po 'yan na dapat binibigyan natin palagi ng diin, no, ang Panginoong Hesus sa buhay po natin. Hindi po maaari na tayo ay kumikilos dito po sa ating vision nang walang malalim tayong relasyon sa ating Panginoong Hesus, na wala tayong realization. Okay. Sabi po dito sa unang Korinto, chapter 15, 3-11. Okay. Tagalog version po ang aking babasahin para madali po tayong makasunod. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Di po ba? Tulad ng sinasabi sa kasulatan. In verse 4, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tulad din ng sinasabi sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro sa kasalabing 2. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. So, merong statement dito si Paul na talagang meron siyang patotoo regarding sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. In verse 8, sa kahuli-hulihay nagpakita rin siya sa akin. Kahit na ako'y tulad na isang batang ipinanganak nang wala pa sa panahon, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol. At hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan,
nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinapangaral namin at ito ang pinapaniwalaan ninyo. Okay. So doon po sa binasa natin, no? Makikita natin na si Pablo, palagi niyang binibigyang diin yung kagandahang loob ng Diyos sa kanya. Amen? And ang statement niya, sa mga verses na binasa po natin, nagpapakita na na-realize niya yung kagandahang loob ng Diyos sa buhay niya. And kung ano man yung naging narating niya, no? Doon sa relasyon niya sa ating Panginoon, nagpapakita lamang yon mga kapatid, na na-realize niya, ganun kabuti ang Diyos sa buhay niya. Amen? And at the same time, hindi po natapon o hindi nasayang yung kaloob na binigay sa kanya ng Diyos. No? That is the grace. And each and every one of us, mga kapatid, lahat po tayo, naranasan natin ang pagpapatawad ng Diyos. Kung tunay po tayong lumalapit sa Kanya at tunay na pinapahalagahan po natin ang Kanyang mga salita. So, ngayong mga kikita natin dito, mga kapatid, na sa mga statement ni Pablo, dapat it should be also our statement na po lagi po nating binabanggit sa buhay natin na buhay ang Diyos. No? Hindi siya nawalan ng kabuluhan sa buhay po natin. Amen? So nakita po natin, di ba, in observance po sa ating week ngayon na tayo po ay nakikiisa sa Holy Week, no, makikita po natin the grace of the Lord Jesus Christ sa buhay ng bawat isa na matindi yung yung impact ng ginawa niya sa bawat isa, no, sa sangkatauhan. Matinding impact yung kanyang demonstration of His love. So makikita po natin 'yan, no? And the same time, kung talagang tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang ating Diyos, tagapagligtas, hindi po dapat ito nasasayang. Amen? At hindi po tayo dapat paulit-ulit na nagkakasala sa harapan ng ating Panginoon. So, dito sa ating topic ngayong umaga, nais po tayong dalhin ng ating Panginoon na bigyan natin ng pagpapahalaga ang muli niyang pagkabuhay. Ayan. Kaya ang topic po natin, ang tema natin ngayong umaga is the importance of resurrection. Ang kahalagahan ng muling pagkabuhay. Okay. So pag sinabi po nating muling pagkabuhay, there is hope, no? May pag-asa. Pag sinabi po nating resurrection, ang Panginoong Hesus lamang po ang nakagawa niyan, no? At dahil siya ay Diyos. Pag sinabi po nating resurrection, ito yung meron kang bagong aasahan. Ayan. So, merong malalim na pag-asa, no? Resurrection. And at the same time, it emphasizes victory. Okay. So, resurrection also signifies victory. Okay. So, makikita po natin na ang resurrection ng ating Panginoon dapat pinapahalagahan ko pala. No? Dapat pala binibigyan ko ito ng importansya. Okay? So, as a disciple, no, bilang isang isang disciple ng ating Panginoon, isang lingkod ng ating Panginoon, dapat hindi natin binabaliwala itong muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So, ang tanong, no, may mga bagay ba tayong ginagawa para mas mapahalagahan natin, no, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Kasi importante po yan. No? At sangkap yan upang palalo pa nating mas ma-appreciate yung relationship natin sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid. So, the importance of resurrection, una is sins are forgiven. So ang ating mga kasalanan, no, ay pinatawad ng ating Panginoong Hesus. So resurrection means na it confirms, mga kapatid, na ang ating mga kasalanan ay pinatawad na.
Okay, so dapat, pag sinabing pinatawad na, ito yung mga bagay na nagkasala ka, nagkasala tayo sa harapan ng ating Panginoon, no? Nung tinanggap mo siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas, tinalikuran mo na yung mga dati mong kasalanan. Alright? Di ba po masarap maranasan, okay? Maranasan na may nanlilibre sa atin. Okay? So, sino po ba nakaranas na nalilibre ka? Okay. So, kapag nililibre po tayo, wala po tayong ka-effort, di po ba? Kasi libre nga eh. Okay? So, ang sarap sa pakiramdam na ikaw ay nilibre. No? Halimbawa, dinala ka sa isang coffee shop. Okay? Dinala ka sa isang coffee shop and lahat ng in-order mo, okay, dinala ka sa isang restaurant. At lahat ng in-order mo, mga kapatid, fully paid. Diba? Ang sarap nun sa pakiramdam. Amen? Pero hindi po natin minsan alam na yung nanlilibre, matinding, sa likod ng nanlibreng tao sa'yo, sa likod niyan, matinding sakripisyo ang ginawa niyan para ilibre ka. No? Pinagtrabahuhan niya yan. Diba? Pinagtrabahuhan niya, or baka minsan, inutang pa niya yan para malibre ka lang. Kasi minsan, ganyan tayong mga leader, di ba? O yung iba sa atin. So sa likod niya, nang nanlibre sa'yo, meron siyang effort na ginawa. Okay. So ganun din pagdating sa ating buhay, no? Sa ating buhay spiritual. Ang Panginoong Jesus, nilibre tayo. Binayaran yung ating mga kasalanan. But then sa likod po nun, nakita natin yung paghihirap ng ating Panginoong Hesus. Just for us to be paid. Just for us na yung ating mga kasalanan ay mapatawad. Para makarating tayo sa Diyos. Now, nakita ba natin yung effort ng Panginoong Hesus sa buhay natin? Nakita ba natin sa sarili natin na ganun pala katindi yung panlilibre ng ating Panginoong Hesus sa buhay natin? Na ako, parating na ako sa dagat-dagatang impyerno, but because of the Lord Jesus Christ and His resurrection, confirms na ako ay fully paid. So di po ba ang sarap sa pakiramdam na ikaw ay binayaran at nilibre ka? Libre. Walang effort. Ganun po ang confirmation ng resurrection ng ating Panginoong Hesus. Sins are forgiven. Pinatawad. Ayan. Kaya tayo, no, minsan ang nagiging katwiran lang ng iba sa atin, ganito, Diyos siya eh. Diyos siya. So, ang hirap magpatawad para sa akin dahil naagrabyado ako. Pero dapat hindi na yan ang statement ng mga tao nakakilala sa ating Panginoon. But, syempre, ang pagpapatawad po ay ginagrant sa humihingi ng tawad. Di po ba? Hindi naman po tayo patatawarin ng mga tao nagkasala sa atin kung tayo mismo hindi rin tayo nag-e-effort na humingi ng tawad. Di po ba? Kaya minsan nagkakaroon po tayo ng misconception in terms of forgiveness. No? Ang Lord natin mapagpatawad. No question asked. Pero tayong mga tao, kailangan gawin din natin o imitate natin, no, ang pagpapatawad ng ating Panginoong Hesus. And it is being granted to those people na who seek also forgiveness. Hindi po binibigay ang pagpapatawad sa taong hindi humihingi ng tawad. So kung ikaw nakaagrabyado, dapat it's a way of life for you na humingi ng tawad. No? Pero kung ang tinataas mo pa rin ay ang nagmamataas ka pa rin, and then you are asking for forgiveness, mga kapatid, hindi po ganon. No? Hindi po ganon. Hindi po tama po yun. Di po ba? So ikaw, kung ikaw man yung nakaagrabyado sa mga taong nakapaligid sa'yo, syempre ikaw ang mag-i-initiate ng forgiveness. Alangan naman yung taong nasaktan mo, no? Yung taong nabigyan mo ng sama ng loob, yun pa yung lalapit sa'yo para sabihin na pinatawad na kita. Di po ba? So, hindi po ganun ang dapat nating maging sistema sa buhay. Di po ba?
Katulad ng katabi ng ating Panginoong Jesus sa krus, no? During that time, okay? Na humingi yung kriminal na yon ng favor sa ating Panginoon. Lumapit siya at nagpakababa sa ating Panginoong Jesus. Di po ba? At ano ang respond ng ating Panginoon? Because dahil siya ay lumapit, no? Nag-seek siya ng forgiveness, no? He asked na, alalahanin mo ako. Okay? Alalahanin mo ako. That's sign of humbleness, mga kapatid. Alalahanin mo ako kapag nasa paraiso ka na. Di po ba? At ano ang respond ng Lord sa kanya? Okay? Sinabi ba ng Panginoong Jesus dun sa isa na ikaw kahit hindi ka humingi ng dadalhin kita doon? Hindi, mga kapatid. Kaya ang forgiveness din, ipinagkakalob yan sa mga taong humihingi ng tawad. Di po ba? Kaya ang bawat isa sa atin, mga kapatid, hindi na natin dapat din maging practice ang magkasala sa ating Panginoong Jesus. No? Sabi nga, sin has hold on all of us. Without God, we are slaves to sin. But dahil sa ating Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, tayong lahat ay pinalaya, no? Mula sa kapangyarihan ng kasalanan. And napakasarap isipin na ikaw at ako, nang lumapit tayo sa ating Panginoong Jesus at ikaw na lalapit pa lang sa ating Panginoong Jesus, your sins are forgiven. So sabi nga sa Roma chapter 4 verse 25, siya'y pinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. So meaning, tayo pong lahat ay nirescue ng ating Panginoon mula sa kasalanan at dinala tayo sa buhay na makapiling natin siya. So Christ died as necessary sacrifice para sa ating mga kasalanan. But His being raised to life. His resurrection is vital. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay napakahalaga po niyan. Okay? We are raised to life because of our justification. Pinawalang sala. Okay? So mahalaga na maunawaan po natin ngayong umaga na ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus reminds us and confirms us na we are forgiven. Ikaw at ako, naranasan natin ang pagpapatawad ni Kristo. And makikita natin sa ating mga verses dito, mga kapatid, no? Balikan ko lang in 1 Corinthians chapter 15, no? Verse 10. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya. So, makikita natin dito si Paul, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol. So, nung na-caught si Paul ng forgiveness ng ating Panginoong Jesus, nagkaroon ng transition of change. Because he know for himself na siya mismo is a recipient or beneficiary ng kagandahang loob ng ating Diyos. Kaya nga sabi dito, anong next na ginawa ni Pablo? No? Ako'y naging isang apostol. Nagpagamit siya sa Lord. At hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. So dapat tayo, no, bilang ako nilibre mula sa tiyak na kapahamakan, no? Ano ang ginawa ni Pablo? Hindi na siya natigil lang doon, mga kapatid. Makikita natin dito, dahil sa kaloob niyang ito sa akin, katunayan nagpagal ako ng higit pa kaysa sa sino man sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob. Again, binigyan din ni Pablo dito dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. So, Paul realizes na ang kagandahan ng loob ng Diyos, hindi yon natigil lamang na siya ay pinatawad. So, nag-aral si Pablo, no? Nag-win din siya ng soul hanggang siya ay tinawag na isang apostol. Nagpagamit siya sa ating Panginoon. Because he see the goodness of God in his life.
Biruin mo yon, makasalanan kang tao. Okay? Tapos, nilibre ka. No? Libre ka. Diba? Ang sarap ng pakiramdam ng isang nilibre. Naranasan ko yan, mga kapatid. Naranasan mo yan, mga kapatid. Okay? Ang sarap sa pakiramdam. Parang feeling mo you are being honored kahit hindi ka karapat-dapat. Diba? Yung bilhan ka lang ng isang baso ng kape. Okay? Sa mga leaders, alam nyo, ang mga leaders natin, minsan pag tayo tinitreat ng mga leaders natin, hindi natin alam na sa likod niyan, grabing overtime ang ginawa niyan. Tapos iiwanan mo lang si leader, no? Tapos inuusig mo pa si leader, no? Nasaway ka lang ni leader, inusig ka lang, ipiling mo inuusig ka na. Yun naman pala kinokorek ka lang. Hinahanapan ka lang ng devotion. Yun ang sama na ng loob mo. Di ba? Hinahanapan ka lang ng picture pagdating sa morning prayer, sa morning simbahay. No, parang feeling mo dinidiktahan ka. Pero hindi natin nakita sa likod nun, mga kapatid. Mahal tayo ng mga leader natin. Ayan. So, hindi rin deserve ni Lord. Kasi alam nyo, mga kapatid, yung mga leader natin na yan, na nakapaligid sa atin, appointed ni Lord yan para sa iyo. Para mas lalo mong makita ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa buhay mo. Alam nyo, even si Pablo, no? May taong umabot sa kanya, dinisciple siya. Tinrain siya. Okay? And talagang nabuhay siya na ang buhay niya ay ginamit niya. Because naranasan niya ang pagpapatawad ng Diyos. And the resurrection confirm, no? Na siya ay pinatawad ng ating Panginoong Jesus. So, makikita natin dito, mga kapatid, na hindi natin dapat binabaliwala, no, ang importansya ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus. When Jesus died, God laid all the iniquity, lahat ng kasamaan na meron po tayo. Nilipat ng Diyos lahat sa Kanya. Grabe. Di po ba? So parang kumakain ka sa isang restaurant, in-order mo lahat ng pagkain na gusto mong kainin, tapos hindi ka ang nagbayad. No? So ganun ang nangyari sa ating Panginoong Jesus. When Jesus died, God laid on Him the iniquity. Iniquity, kasamaan natin. Nating lahat sa Kanya. The punishment that all us deserve for all of us. Diba? For our sin. Grabe, imbis na tayo yung makaranas ng matinding kaparusahan, no? Ibinigay lahat ng Diyos sa ating Panginoong Jesus. And the cross signifies that sins are forgiven. Diba? Pero ano dapat yung dapat nating gawin? Okay. Okay. So parang katulad niyan. Doon sa John chapter 8, 7 to 11, mga kapatid, no? So familiar sa atin yung eksena na to, mga kapatid, di po ba? Na itong babaeng ito ay nahuling mga lunya. Di po ba? And at the same time, nakita natin na tumakbo siya. Okay? Tumakbo yung mga crowd sa ating Panginoong Jesus, no? At parang tinespa na ang ating Panginoong Jesus. So, sabi nga ng ating Panginoong Jesus, in verse 7, patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita, ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang unang bumato sa kanya. Yan. Yan yung picture dahil alam ng ating Panginoong Jesus na lahat naman tayo marumi. Okay? Walang malinis sa atin. Okay? Sabi nga ng ating Panginoon, ang sino man sa inyo na walang kasalanan, siyang unang bumato dun sa babae na yon. Okay? At walang natira. Dahil wala naman pwedeng bumato dun sa babae dahil lahat naman makasalanan during that time. Now, dalhin ko kayo dito sa panahon natin ngayon. Ayan. Yan minsan yung mahirap sa atin. We are easy to judge people, pero hindi natin nakikita yung ating mga sarili. We are easy to judge someone to another someone para masira yung mga tao na yun. Yan. Kaya tigilan na natin yung mga bagay na yan, mga kapatid. Hindi nakakatulong yan. Okay? Better to be corrected
then, mga kapatid, than for us to be, what? Hindi kinokorek. Ayan. So, tayo naman na pinatawad, ano yung dapat nating response? Katulad ng ating Panginoong Jesus, tinanong siya during that time ng crowd, ano bang gagawin namin? Okay? So, dinirect ng Panginoon ng mga taong ito. Sino mang walang kasalanan, siyang unang bumato. At ito namang babae na ito, na nahuli. Nung umalis na yung crowd, sabi, nagtanong ang Panginoong Jesus. Okay? Tumayo si Jesus in verse 10. At tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humahatol sa'yo? Okay? Anong sagot ng babae? Wala po, Ginoo, in verse 11. Sagot ng babae, sinabi ni Jesus, kaya tayo ito, ganito, tingnan natin. Ha? Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. So, hindi porket pinatawad tayo, okay na tayo. Okay? Dapat, nung pinatawad ka ng ating Panginoong Hesus, you sin also no more. We sin also no more. Hindi na tayo dapat gumagawa ng mga wicked things. Okay? Kasi, Jesus wants us also na ma-emphasize at ma-recognize natin yung pagpapatawad niya. So, minsan ito ang problema sa atin. Tayo ay nadadali ng mga bagay na binubulong sa atin ng kaaway. Kaya tayo mas lalo nagkakaroon ng way para tayo magkasala. Nagkakaroon tayo ng chances to do things na hindi na tayo na makagawa pa rin tayo ng kasalanan sa ating Panginoon. Kaya dapat ang response natin, ikaw at ako, naranasan natin ang pagpatawad ni Kristo, ano ang dapat natin gawin? Tigilan ng kasalanan at mamuhay ng may kabanalan. Ayan. Tigilan ng kasalanan at mamuhay ng may kabanalan because we are being forgiven. Diba ang sarap isipin, mga kapatid? Hindi dapat sayangin o baliwalain ang muling pagkabuhay ni Kristo. Dapat mamuhay ng may kabanalan at katapatan sa Kanya. Mahalaga pa din ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Okay, so that is one of those na dapat pinapahalagahan natin, no? Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. What else? And number 2, ano ba yung kahalagahan ng muling pagkabuhay o the power of the resurrection na naranasan po ng bawat isa sa atin? Or the importance of resurrection, mga kapatid. Power to become victorious. Okay? Kapangyarihan na maging mananagumpay. Hindi ka natalunan. Ikaw ay mananagumpay na anak ng Diyos. Because resurrection also signifies victory. Okay? Pag sinabing victory, na-overcome mo yung mga hindrances, mga pagsubok sa buhay mo. No? Pag sinabi nating victory, if you have the Lord Jesus Christ, you are already victorious disciple ng ating Panginoon. So, resurrection doesn't end with our forgiveness. Christ's resurrection also empower us to conquer sin and become victorious in our lives. Hindi lamang natin naranasan ang pagpapatawad ng ating Panginoon, but napagtagumpayan natin ito. At mananagumpay tayo sa ating buhay. So we must put on the new self na meron po tayo. Ephesians chapter 4 verse 24, sabi dito, put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Dapat lamang na mananagumpay ang bawat isa sa atin. Dapat lamang. Dapat lamang. Bakit? Kasi dapat hindi nawala ng kabuluhan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Hindi dapat tayo talunan. Overcomer tayo dapat. Overcomer ng alin? Rejection ng mundo. Hindi na nanalo dapat ang bulong ng demonyo. Amen po ba?
Okay? So dapat overcomer tayo ng rejection. No? So bilang mga disciple ng ating Panginoon, we always overcome things na nagpapababa sa ating moral. Okay? Dapat tayong mga disciple ng ating Panginoon, we are an overcomer. Because our God is victorious. Amen? In Christ, we are a new creation. His Spirit lives within us. No? So, may Panginoong Jesus ka, ang kanyang presensya ay nasa atin, no? We have been renewed. We have a new self. And the purpose of that new self is to be conformed to the image of Christ, to become like Him. Ayan. Dapat totoo tayong banal, no? Totoo tayong pinatawad ng ating Panginoon and to become what God intends humans to be. Ayan. So, in this case, minsan, bakit ba tayo minsan patuloy pa rin tayo nakakagawa ng mga kasalanan? No? Sabi sa Philippians chapter 3, verse 10, or Pilipos 3:10, ang tanging hangarin ko ngayon, okay, sabi ni Pablo din dito, ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Ayan. So, Paul realizes, no, meron siyang eagerness na mas magkaroon ng malalim na pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. So, pag malalim ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesus, madali tayo makakope up sa mga trials na na-encounter natin. No? Hindi tayo basta-basta naapektuhan ng mga inflation, hindi tayo basta-basta naapektuhan ng mga circumstances natin. Though syempre minsan, ang napaka-emotional po natin eh. Di po ba? Pero ako po, personally, I want to share this sa mga tagapanood po natin. Na habang ako personally, nagpapalalim din ako sa ating Panginoong Hesus, discipleship, mga training, no, mentoring, and nagkakaroon din po ako ng self-leadership na minsan ako kinukorek ko rin yung sarili ko. Hinuhukay ko talaga yung mga bagay na kailangang magpatibay sa akin. Paano ko ginagawa yon? Nagpapakalalim din ako sa kanyang mga salita. Okay? Kinikilala ko ng gusto ang ating Diyos. And at the same time, napaka-generous ng ating pastor, ng ating mga pastor, na tayo ay ini-equip. And alam nyo, mga kapatid, ang equipping na ginagawa po sa atin sa church, meron po tayong life class, meron po tayong Soul 1, 2, and 3. Hindi natin namamalayan. Yung iba minsan sa atin nami-misinterpret ito na parang waste of time, corny yan, ganyan. Pero alam nyo po, sa akin ang nag-benefit po ako dito. Mas marami akong na-realize na dapat palalo ako magpa-equip. Kasi when some things happen, hindi ka basta-basta lalagapak. When some things happen in your life, may mga bagay minsan o may mga circumstances sa buhay natin, hindi mo na siya iniinda. Ayun. Normal na minsan na-absorb mo siya. Pero bilang disciple at nakakilala, nakaunawa sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, no? We are already victorious. At yan po ang palaging tinuturo sa atin. Now, paano po ba natin may emphasize yung palagi tayong magiging matagumpay? Mga kapatid, nagtagumpay na ang ating Diyos mula sa krus. Okay? So, bumangon ka na. Huwag ka nang magtagal dyan. No? Pinatawad ka na. Pinagaling ka na. You are a victorious person of God. Amen? At walang pwedeng bumulong pa sa'yo na masamang espiritu dahil meron kang Kristo sa puso mo. Okay? We have all this power but we continue to act minsan, no? Na tayo ay mahina. Meron ka na
you have the Lord Jesus Christ, you are victorious. Sometimes, alipin pa tayo minsan sa ating mga kasalanan, minsan nagpapaalipin pa tayo sa mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos. Dapat hindi ganon. Pinagtagumpayan na yan ng ating Panginoon. Sometimes, itong ginagawa sa atin ng kaaway. Niloloko niya tayo. No? He deceived us, making us think that we are still sa Kanya. Ayan. Yan ang gawain ng ating ng kaaway natin eh. No? Dinideceive tayo, nililin lang. Ayan. So dapat yung mga tao nakapaligid sa atin, dapat hingin natin sa Lord, no? Ask tayo ng wisdom. Ito bang tao na to ay nililin lang ako o dinadala ko sa kabutihan? Okay? So dapat ikaw lamang makakasagot niyan kasi alam nyo, kapag hindi po tayo nagpapalalim sa salita ng ating Panginoong Hesus, ang bilis nating ma-high blood. May tinanong lang sa'yo, no? May tinanong lang sa'yo ang magulang mo, ang taas na ng boses mo, parang papatay ka na ng tao, di ba? Tinanong, bakit gabi ka na umuwi? No? Ba't gabi ka na umuwi? Or kaya minsan sinachat. Pag sumagot sa chat, wala man lang po. May apostrophe pa, may exclamation point pa. 'Di ba? Bakit? Pag sinisita tayo minsan or kinokorek tayo minsan, anong response natin? Kasi. 'Di ba? Ang daming kasi. No? Tapos ang dami nating dinadahilan. Okay? So ito minsan sa mga kabataan, lalo na yung mga ngayon, yung mga generation ngayon, parang napaka high pitch. Okay? Parang feeling mo laging galit. Okay? Ang taas lagi ng boses. Katabi niya lang naman, no? Loudspeaker. Ayun, loudspeaker. Yan. Kaya mga kabataan ngayon dapat ang Panginoong Hesus dapat victorious sa buhay natin, no? Victorious sa buhay nyo. Kasi pag hindi victorious ang ating Panginoong Hesus sa buhay natin, mga kapatid, same attitude goes. No? Walang change. Yun pa rin yun. Walang pagbabago. Kaya hindi tayo nagiging mabuting patotoo, mga kapatid. Kaya nga in 1 Corinthians 15:57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. So, wala na dapat tayong, tapos na yung stage na lagi akong kawawa. Okay? Nandito lang ako sa isang tabi. Tapos na yung ganong stage, mga kapatid. Okay? Nandito lang ako. Feeling niya kawawa, pero panay pa lang Shopee. No? Feeling niya wala siyang pambili, panay pala ang Lazada, mga ganun. Okay, na-advertise pa. Okay? Tapos minsan hindi pa nasiyahan sa mga ganun. Meron pang TikTok. Di po ba? So sometimes hindi pa nasiyahan dito sa isang provider na to, nagpunta pa kay TikTok. Ayun. Meron pa marketplace. Di po ba? Hindi pa nasiyahan. Naghahanap pa talaga ng kanyang satisfaction. Okay? Dapat na-overcome na natin yan, mga kapatid. Okay? Yung mga bagay na hindi naman natin kailangan. Pagtagumpayan na natin yan na dapat mag-ipon tayo, magtabi tayo. Okay? Bili ka ng bili sa mga yan. Okay? Parang warehouse na yung kwarto mo, yung bahay mo. Di po ba? Yung mga unnecessary things, sometimes, hindi na natin yan dapat pinag-uubusan ng panahon. Why not invest sa mga bagay or equip our life sa mga bagay na makakatulong sa atin para mas lalo nating ma-confirm. No? Why not invest in the books? No? Ang bilis natin bumili ng mga bagay sa mga ganyan, sa mga Shopee, sa TikTok. Pero pag dating sa mentoring, 100 pesos, ang mahal naman. Okay? Pabili ng life class book, ang mahal naman. Di ba? Hindi pa natin napagtagumpayan. And for the last 2 Sundays, mga kapatid, no?
Ni-remind tayo ng ating mga butihing pastor, nila Pastor Ray, nila Pastor June, in terms of our giving. Di po ba? Dapat na pagtagumpayan na rin natin yan, mga kapatid. No? Because the Lord Jesus Christ ay napaka-generous sa atin. So dapat tayo napagtagumpayan na rin po natin yan. So dapat lang, in terms of our giving, maging generous din tayo. Be generous to those people na nakakatulong sa buhay mo. Okay? Be generous to your leader. Be generous to your pastor. Be generous to your parents. Hindi palaging si girlfriend ka or boyfriend tayo nagiging generous. No? Be a good testimony to those people na nakakatulong sa atin para tayo lalong maging matibay. Because the resurrection of the Lord Jesus Christ always, and keep this in mind, na tayo ay pinagtagumpayan na o napagtagumpayan na tayo ng ating Panginoong Jesus. So, we must declare and manifest the blood of Jesus over every strongholds ng buhay po natin. Okay? We must manifest and declare the power of the blood of Jesus over every circumstances ng buhay po natin. Okay? Bakit? Because God gives us the power to break those wrong habits. But we must first know we have the power. Kailangan alam natin sa sarili natin na ako bilang anak, tinubos, nilibre ng ating Panginoong Jesus. No? I have the power. No? Meron akong kapangyarihan to manifest lahat ng mga bagay na mapagtatagumpayan ko yan. That's why, kaya nga si Pablo, no? Ano ba yung strong desire ni Pablo, mga kapatid? Seeking more knowledge about the Lord Jesus Christ. Kilalanin natin ng husto si Kristo upang hindi tayo maging talunan sa mundong ito. Amen? So, it is good to know na dapat hindi nasasayang ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. And the last is new life in Christ. Okay? New life in Christ. So pag sinabi nating new life, no, ito yung may pagbabagong buhay na dapat ang bawat isa sa atin. Katulad ni Pablo na hindi nanatili ang buhay niya bilang isang simpleng disipulo lamang, kundi ni-level up niya pa. Okay? So, if you are a recipient of the Lord Jesus Christ, nilibre ka, nakita mo yung kagandahang loob ng Diyos sa buhay mo, nakita mo yung pagpapatawad ng ating Panginoong Yesus, yung kanyang paghihirap sa krus. Di ba? Grabe. Dapat meron ka ng bagong buhay sa Kanya. Wala ka na dapat sa mga bagay na nagpapaalipin o nagdadala sa iyo sa kasalanan. Bakit? In 2 Corinthians 5:17 says, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Okay? So yung luma mong pagkatao, tinapon mo na yan. Binaon mo na yan. Hindi ka na nananatili dyan. Di po ba? Kasi, bakit? Hindi lamang tayo nanatili sa pagpapatawad at overcoming sin. No? Because it's not simply the solution to our problem. God has a positive purpose in our salvation. He has determined that we are to be His agent of change of this world. No? So, ang buhay mo na binago ng ating Panginoong Jesus, we also seeking people na madala natin sa ating Panginoong Jesus. Ang buhay mo ay sapat na. Binago ka ng ating Panginoong Jesus, we must be an agent of change din also sa mga taong nakapaligid sa atin. So, God empower us not only to defeat sin, ito maganda mga kapatid, but also to share and display His loving message to the world. Kaya nga, Jesus says, di ba, you are the light of the world. Ayan. So,
resurrection, muling pagkabuhay, binago tayo, no? Nilibre tayo ng ating Panginoong Hesus. Tayo din, sisikapin natin na tayo ay maging patuloy na ilaw sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang buhay mo, na dati kang makasalanan, ikaw na ngayon yung nagiging ilaw sa kapaligiran. Amen? In 2 Corinthians 5, verse 19 and 20, He has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassador, as though God were making His appeal through us. Okay? So makikita natin dito mga kapatid, we are Christ's ambassador. Okay? So yan ang importance din ng resurrection ng ating Panginoong Jesus. Na hindi lamang natigil yan sa pagpapatawad niya, hindi lamang yan natigil na tayo ay victorious. Yung buhay natin, paggamit natin sa ating Panginoong Jesus. So ikaw ba ngayon, nagtag ka ba ng mga kaibigan mo dito sa online para makarinig din sila ng mensahe ng ating Panginoong Jesus? Maranasan din nila yung naranasan mong pagpapatawad, maranasan din nila yung biyaya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So dapat, if you have new life in Christ, hindi ka na dapat selfish. Ayan. Hindi na dapat tayo sakim sa mga bagay na hindi nakakatulong sa atin. Dapat yung salvation na meron tayo, binabahagi natin ito sa mga tao nakapaligid sa atin. And alam nyo, nakakatuwa dahil for this quarter pa lang, mga kapatid, may mga churches na tayo na plant, no? Una, noong January, sa CGS Binangonan, Rizal. And that is the work of God. Because one person na nabago, na-encounter niya ang ating Panginoong Jesus, grabe ang multiplication. So, dapat hindi natin ina-underestimate yung pagbabago ng buhay po natin. Di po ba? Sometimes ang buhay na ito, kala natin hanggang dito lang tayo. Pero hindi natin alam, dinadala pala tayo ng Diyos into something breakthrough. Biruin ninyo, isang barangay nakakilala. No? Halos isang barangay sa Binangonan, Rizal. Because of one person. Okay? Pamilya niya, kapitbahay niya, tiyuhin, tiyahin niya, mga tao nakapaligid sa kanila doon. And recently, no, ito lang mga kapatid, sa Bataan. And congratulations mga kapatid. And glory to God. Because of online and another person also na naalagaan, nagpa-equip, nagpa-disciple, naging humble, nakita niyang kabutihan ng Diyos sa buhay niya, nakita sa kanya ang liwanag, isang church na naman ang na-establish sa CGS. At ito ay sa lugar ng Bataan. And that is all for the glory of God, mga kapatid. So ang buhay mo, pwedeng magbago ng libu-libong tao. Amen? So are you agree with that, mga kapatid? Kung pahahalagahan mo ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ayan. So ang buhay na ito, do not underestimate it. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay natin. Na habang sumusunod tayo, nagpapa-equip tayo sa ating Panginoon, sa ating mga leader, sa ating mga pastor, no? Marami pang pwedeng mabago, marami pang pwedeng maabot. Huwag pa tayong tumigil sa online. Marami pang nagko-comment dyan. And kahit ngayon sa mga oras na ito, maraming nanonood lang dyan. Mag-invite po tayo. Marami pong mga leaders po dyan, mga kapatid, na pwedeng makatulong sa ating buhay spiritual na paglago. So that is the idea of God. God show His power by working through us, by working mightily through us, even though we are weak and unworthy. Ang Panginoong Jesus yung kumikilos sa buhay natin. Kahit tayo ay hindi tayo karapat-dapat, no? But He worked with us mightily. Okay? So, resurrection power is the greatest accomplishment ng ating Panginoong Jesus.
that is conforming us to the likeness of Christ, we are forgiven from our sins, enable us not to sin, appointed us ambassadors, and perfected in His love. Mga kapatid. So in 2 Corinthians 3:18, are being transformed into His likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Okay, so nakita ninyo mga kapatid, can you imagine mga kapatid, kung ikaw hindi ka naabot online, walang taong nag-alaga sa'yo, walang nag-disciple sa'yo, at walang umabot sa'yo. So imagine, Binangonan, Rizal, kung walang Kristo ang lugar na yan. Okay? Ano kaya ang itsura ng Binangonan, Rizal? Okay? Kung hindi naabot yan, ano kaya ang itsura ng Bataan? And soon, the places kung nasaan ka ngayon, po pwedeng dyan gamitin ng Lord. Because you have a new life in Christ. At hindi mo hahayaan ang buhay mo na hanggang dyan ka lang. Kung magpapa-equip palalo tayo sa ating mga leader, sa ating mga pastor, no? Breakthrough will happen. Marami pang mangyayari sa buhay po natin. Kaya tandaan natin 'to mga kapatid, no? Ang mga bagay na narinig natin ngayong umaga, magpapakita ito na ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon dapat hindi nasasayang sa buhay mo at sa buhay ko. Hindi dapat nababaliwala ang mga bagay na maaaring magbigay sa atin. No? Maaaring magbigay sa atin na tayo ay magamit ng ating Panginoong Jesus. So, the importance of the resurrection of the Lord Jesus Christ sa buhay ng bawat isa sa atin is very vital. Very vital. Napakahalaga po nito. Kaya nga, dapat ito din yung maging statement natin in Philippians chapter 3, verse 10. Okay? Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi, ayan, sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan ang muling pagkabuhay ni Kristo. Di po ba? Kaya dapat parang si Pablo nung makilala niya ang ating Panginoong Yesus in verse 7 ng Philippians chapter 3, sabi niya dito, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinurin kong walang kabuluhan ngayon. Ayan. So hindi na tayo dapat 100% covered ng mga material things na kakapaligid sa atin. Okay din naman po at wala naman pong masama na tayo ay maghangad, na tayo ay umunlad ang buhay. Pero hindi yan dapat ang maging way para tayo ay makontrol niyan. Bagkos, gamitin po natin yan for the kingdom of God. So, sabi po dito sa conclusion natin mga kapatid, the resurrection of Jesus from the dead serves as a reminder to us that we are victorious. Amen? Tayo po ay mananagumpay. That our sins have been paid and forgiven. Ilibre ka na, pinatawad ka na. And that we are no longer slaves to this world. Hindi na tayo alipin ng mundong ito. He showed His power by working mightily through us. And despite of our weakness and unworthiness, He is the one who has restored us back to God. Di po ba ang sarap isipin na ang Panginoong Jesus, siya yung nagdala sa atin sa Diyos. Ni-restore niya tayo. No? Grabe. Kaya dapat pahalagahan natin yung resurrection ng ating Panginoong Jesus. Pahalagahan natin yung mga bagay na magpapalalim pa sa atin sa ating buhay paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Hindi mapapantayan ng sino bang tao ang pag-ibig niya sa iyo. Tandaan po natin yan. At itong krus na to na nasa likod ko, mga kapatid, ito ay simbolo ng pag-ibig, kadakilaan,
at kabutihan ng Diyos sa buhay mo at sa akin. So nawa mga kapatid, ngayong umagang pong ito, ang mensahe na ating narinig, nagpapaalala sa atin. Ako mismo, bawat isa sa atin na nanonood ngayon, nakikinig ngayon, maging vessel ako ng pagbabago ng mga mahal ko sa buhay, at ang buhay kong ito ay nabago dahil kay Kristo. Huwag po muna kayong aalis mga kapatid, at muli samahan po natin ang ating mga worship team sa mga awitin na kanilang dadalhin para sa atin, at sabayan po natin sila. Sama-sama po nating papurihan ang ating Diyos sa kanilang mga awitin na dadalhin po sa atin. Meron pa po tayong closing prayer. Wala po munang aalis. You called me from the grave by name. You called me out of all my shame.
Marami pong salamat mga kapatid sa oras na ito and salamat sa ating worship team, sa ating mga media team na nakasama po natin ngayong umaga. At ganoon din, nagpapasalamat po ako sa isang opportunity na muli tayo po ay inatasan ng ating mabuting pastor ni Pastor Rami, ni Pastora Adel na dalhin ang salita ng ating Panginoong Jesus and all for the glory of God mga kapatid. So simula sa araw na ito, okay, tayo po ay isang binago at mananagumpay na anak ng Diyos. Amen to that. So, dadalhin po tayo ngayon sa panalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri sa iyong kadakilaan at kabutihan sa buhay ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat dahil patuloy mong pinapaunawa at pinapakita sa bawat isa sa amin na ikaw ay Diyos na mapagmahal. Ngunit ikaw din ay Diyos na nagpaparusa. Ngunit kailangan po namin baguhin ang aming attitude, kailangan po namin ayusin ang aming buhay. At makita namin ang aming buhay na kami ay isang mananagumpay. Dahil merong isang Kristo na namatay para sa amin at muling nabuhay upang ipakita niya kung gaano siya makapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Lord, I pray, sino man, Panginoon, ang may mga dalahin ngayon sa oras na ito, I pray and declared healing, and by the power of the blood of Jesus, we are victorious, O God. Heal those person na may mga karamdaman sa oras na ito. We apply the blood of Jesus sa buhay ng mga kapatid na ito, O Lord. And ganun din sa may mga pinagdadaanan, Panginoon, I pray na samahan mo sila na ma-overcome, O God, ang mga bagay na kanilang hinaharap, O Diyos. Ikaw po ang magpala sa bawat isa po sa amin. I pray to each and every pastor ng CGS Philippines sa kanilang may bahay, O Lord God, sa mga tao na patuloy na ginagamit mo upang kami ay dalhin sa iyong presensya, O Lord. At patuloy kaming ayusin, O God. Sa iyo po, Ama, ang kapurihan at kadakilaan sa oras na ito. Salamat sa banal na Espiritu na palagi po kaming ginaguide sa mga bagay na magpapabanal po sa amin. Sa iyo po ang kapurihan, O Diyos, sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po. God bless everyone. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.
Yes, God.